Life After Prison by Silence You. Kabanata 3041 hanggang 3050. Bata pa lamang si Wilbur ngunit mayroon na siyang kakayahang maging isang Celestial King at malapit nang maging isang Celestial King. Ang kanyang pangalan ay nasa nangungunang listahan din ng True Dragon Board. Pagdating niya sa isla ng Akron, nakita niya si Amin. Tumanggaw siya at ngumiti kay Amin upang batiin ito. Pagkatapos noon, itinoon niya ang kanyang buong atensyon kay Severin. Nang maramdaman niya ang natitirang aura ni Robin sa katawan ni Severin, siya ay nagulat. Siya iyon. Siya ang pumatay kay Robin. Nagulat si Wilbur sa naisip at nahirapang paniwalaan na ang isang ganap na celestial na antas ay kayang pumatay ng isang malapit ng maging Celestial King. Kung hindi niya naramdaman ang aura ni Robin, iisipin niyang niloloko siya ng mga mata nito. Hindi kalayuan, si Amin, na nasa isang problema at hindi alam ang gagawin, ay natuklasan na si Wilbur ay nakakaramdam din ng pagkagulat tulad niya. Agad siyang nagpadala ng isang telepathic message kay Wilbur. Hoy, Wilbur, kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Akala ko pinatay si Robin ng isang taong kapantay niya. Hindi ko inaasahang makikita ko ang lalaking ito na pumatay kay Robin. Isang taong mas mababa ang antas kaysa kay Robin. Patuloy na tumingin si Amin kay Severin nang may takot at nag-alok kay Wilbur ng kasal. Sa tingin ko ang kayamanan sa islang ito ay isang uri ng espiritual na ugat. Ano ang masasabi mong pagtutulungan natin? Natanggap ni Wilbur ang mensahe at tumingin kay Amin. Medyo natakot siya kay Severin dahil kayang patayin ni Severin ang isang magiging Celestial King samantalang si Severin ay isa lamang kampletong antas na Celestial. Kaya naman, mabilis na sumangayon si Wilbur sa panukala ni Amin. Nakahinga ng maluwag si Amin nang makuha ang sagot. Tumingin siya kay Severin at sinabing, "Kumusta? Parang hindi pa kita nakikita noon. Saang sekta ka kabilang?" Patuloy na nag-ingat si Severin. Nanigas ang kanyang mga kalamnan. Ginamit niya ang kapangyarihan mula sa maliliit na libong mundo at sumagot. "Isa akong tusong cultivator." Malinaw na hindi naniwala si Amin. Ngumisi siya. "Isang tusong cultivator. Nagbibiro ka siguro. Pinatay mo sina Robin at Ian. Sigurado, sa kapangyarihan mo, hindi ka talaga tusong cultivator." Ang impormasyon ay naging sorpresa sa iba pa mula sa Clearwind Sect at Heaven Palace. "Sir, sinasabi niyo po ba na itong lalaking ito ang pumatay kay Robin? Paano kayang patayin ng isa lamang kampletong antas na Celestial ang isang malapit ng maging Celestial King? Ano? Tama ba ang narinig ko?" Nanlaki ang mga mata ng lahat at hindi makapaniwala. Maging ang paraan ng kanilang pagtingin kay Severin ay iba na kaysa dati. Tumingin si Severin kay Amin ngunit walang sinabi. Sa puntong ito, umaasa siyang hindi na niya kailangang makipaglaban kina Amin at Wilbur dahil ito ang unang pagkakataon na napunta siya sa Celestial Realm. Kakapatay lang niya kina Robin at Ian. Kung may mangyari pang isa pang alitan sa pagitan niya, ni Amin, at ni Wilbur, mas mahihirapan lang siyang mabuhay sa Celestial Realm. Nang makitang ayaw sumagot ni Severin, sarkastiko na ngumiti si Amin at umiwas ng tingin. Maling bumalik sa tahimik at kakaibang estado ang sitwasyon. Patuloy na alerto ang lahat at pinanood ang paghihigpit sa kalangitan sa itaas ng isla. Tumagal ang kondisyon ng ilang minuto at ang banal na liwanag sa loob ng isla ay sumire sa paghihigpit at nagiba sa napakalaking alon ng hangin. Bago pa man makagalaw ang sinuman, isang portal ang lumitaw malapit sa isla. Isang batang babae na may balingkinita na pangangatawan, magandang anyo, at maputi ang balat ang lumabas mula sa portal na nakasuot ng damit na kulay bahaghari. Nabigla si Severin nang makita niya ang babae. Iyon ang babaeng yun. Bakit nandito rin siya? Naisip niya. Ang magandang batang babae na ito ang babaeng nakilala niya pagkatapos niyang umalis sa isla kung saan niya nakuha ang piraso ng 4-element divine tree kanina. Malinaw na naalala ni Severin ang dalaga dahil sa impresyong iniwan ng dalaga. Sa katunayan, mas natakot siya rito kaysa kina Amin at Wilbur. Malapit nang kumilos sina Amin at Wilbur. Nang makita nila ang dalaga, sila ay nagulat at nanigas ang kanilang mga katawan. Lalo na si Amin, bulalas niya, gulat na gulat. "Magandang araw, binibining Callide." Kilala ni Amin ang lahat ng Celestial King. Ang babaeng tinitingnan niya ay walang iba kundi si Callide na nagtatag ng Ingeni Paradise maraming siglo na ang nakalilipas.
Bagamat ang babae ay isa lamang avatar ni Kal-Lide, ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa isang malapit ng maging Celestial King. Sa kabila ng pagiging kahalili ng Heaven Palace, hindi nang ahas si Amin na maging bastos sa kanya o umakto na nakahihigit. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng isang malapit ng maging Celestial King at isang Celestial King. Kasing dali lang ng isang piraso ng cake para sa isang Celestial King na patayin ang isang malapit ng maging Celestial King. Nabigla ang iba sa mga sinabi ni Amin. Mabilis na yumoko si Wilbur at magalang na bumati. Magandang araw, Miss Kal-Lide. Ako si Wilbur, isang disipulo ng Clear Wind Sect. Ikinumpas ni Kal-Lide ang kanyang kamay at ngumiti. Kumusta? Ito lang ang avatar ko. Ang tunay kong katawan ay nasa hangganan ng dagat. Pakiramdam ko ay may oportunidad na angkop para sa akin sa islang ito pagkatapos ng pagsasanib kaya ipinadala ko ang avatar ko rito. Nako, sana wala ni isa sa inyo ang tumutol kung kukunin ko ang kayamanan. Paano kaya tatutol sina Amin at Wilbur doon? Mabilis silang umiling. Samantala, nagulat din si Severin nang malaman ang pagkakakilanlan ng babae. Akala niya ay isa lamang kababalaghan si Kal-Lide na nakalista ang pangalan nito sa True Dragon Board. Ngunit, si Kal-Lide ay isang Celestial King. Mabuti na lang at avatar lang ito ni Kal-Lide at hindi ang totoong tao. Kung hindi, malamang ay tumakas na si Severin kanina. Huminga siya ng malalim para kumalma at tumigil sa pagtitig kay Kal-Lide. Hindi napansin ni Kal-Lide ang reaksyon ni Severin. Sumakay siya sa ulap at pumasok sa isla. Ang paghihigpit ng isla ay hindi naging problema sa kanya. Maya-maya, masayang lumipad siya pabalik na may malaking ngiti na nagpakita ng dalawang ngiping pang-aso. Batay doon, pumusta si Severin na kinuha ni Kal-Lide ang espiritual na ugat o hindi siya magiging ganito kasaya. Lihim siyang nagmura at tahimik na aalis. Noon lang, narinig niya ang boses ni Kal-Lide na naging dahilan para manigas ang kanyang katawan. Mabuti ang ugali mo. Pinatay mo sina Robin at Ian sa puntong ito. Marahil ikaw ang may pinakamalaking posibilidad na makakuha ng mga kabateran sa iyong mga prinsipyo sa siglong ito. Kunin mo ang token na ito. Ito ay isang token ng Ingeni Paradise. Ituring mo itong regalo mula sa akin dahil sa pakikipagkaibigan ko sa Green Emperor. Natulala si Severin nang marinig iyon. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng damit habang nakatayong hubad sa harap ni Kal-Lide. Simula nang siya ay nasa Celestial Realm, itinago na niya ang pagoda ng Green Emperor sa Small Thousand World. Hindi niya inaasahan na matutuklasan ito ni Kal-Lide. Habang natigilan si Severin, isang token na kasing laki ng palad na naglalaman ng makulay na banal na liwanag ang lumutang sa harap niya. Salamat sa regalo. Pinahahalagahan ko ang iyong pagiging mapagbigay. Hindi nang ahas si Severin na tanggihan ang regalo at ikinuyom ang kanyang kamay pagkatapos itong tanggapin. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumakas. Nakakatawa para kay Kal-Lide na makita kung paano tumakas si Severin na parang nakataya ang buhay niya. Hinawakan niya ang mukha niya at mamulong. Ganoon na ba ako nakakatakot? Pagkatapos noon, umiwas siya ng tingin ngunit patuloy na nakangiti. Bago ito, narating niya ang hindi pinangalan ng isla na nakasaad sa mapa ng kayamanan na hawak niya at natuklasan si Severin nang gamitin niya ang space-time reversal. Walang kumpletong yugto ng Celestial ang kayang pumatay sa isang malapit ng maging Celestial King sa Celestial Realm. Hindi niya malilimutan, ito ay isang labanang dalawa laban sa isa. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, bahagya niyang nakita ang nakaraan ni Severin at napagtanto niyang kilala ni Severin ang Green Emperor at pareho na silang nagtagpo ng landas noon. Gayunpaman, nagulat siya na bilang isang Celestial King, hindi niya mahulaan ang hinaharap ni Severin. Mayroong isang patong ng hamog na bumabalot sa katawan ni Severin na pumihil sa kanya na mahulaan ang hinaharap nito. Bilang isang Celestial King, natawid niya ang ilog ng panahon, tumalon palabas ng 3 realm, at hindi nakatali sa 5 elemento. Ang kailangan lang niya ay isang tingin sa taong iyon upang makita ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Gayunpaman, nabigo ito kay Severin na nakakuha ng atensyon ni Kal-Lide. Kung ang isang kompletong antas na celestial na nilalang ay kayang harangan si Kal-Lide na makita ang kanyang kinabukasan, dapat ay mayroon siyang sandata o kayamanan na may ganitong uri ng tungkulin. O kaya naman ang taong iyon ay magiging kasing lakas niya o mas malakas kaysa sa kanya sa hinaharap. Gayunpaman,
ang taong iyon ay magkakaroon ng kaalaman sa kanyang mga prinsipyo at magiging isang Celestial King. Sa timeline ng hinaharap, ang ngayon ay ang nakaraan ng tao at kokolektahin ng tao pagkatapos niyang maging isang Celestial King. Iyon ang isa pang dahilan kung bakit hindi niya makita ang kinabukasan ni Severin. Kaya, nagpa siya si Khalid na ibigay ang token ng Ingeni Paradise kay Severin. Tumigil siya sa pag-iisip at bumulong. Panahon na para bumalik. Nang sumunod na segundo, nawala siya sa ere. Kahit sina Amin o Wilbur ay hindi alam kung paano siya umalis. Nagpalitan ng tingin sina Amin at Wilbur at namangha sa kung gaano kalakas ang isang Celestial King. Samantala, mas lalo silang naging mausisa kung sino talaga si Severin dahil si Khalid o sino mang Celestial King ay hindi madaling magbibigay ng token sa kahit sino. Kapag nakuha na ni Severin ang pabor ng isang Celestial King, walang lugar sa 9 Heavens and 10 Lands na hindi niya maaaring puntahan hanggat hindi siya namamatay. Bukod pa rito, binanggit ni Khalid ang pangalan ng Green Emperor sa usapan. Hinawakan ni Amin ang kanyang ulo at sinabi ng may seryosong ekspresyon. Maaari kayang siya ang kahalili ng Green Emperor. Iyon lang ang tanging makatwirang dahilan kung bakit iba ang pakikitungo ni Khalid kay Severin at bibigyan siya ng token na kinatatakutan ng lahat sa kaharian. Bagamat ang token ay isang token ng Ingeni Paradise, personal itong hinulma ng isang Celestial King sa pamamagitan ng pagkuha ng mga prinsipyo ng langit at lupa. Kaya nitong tiisin ang isang atake mula sa isang Celestial King at isang napakabihirang kayamanan. Kailangang tratuhin ng lahat ang taong may token tulad ng pagtrato nila sa isang Celestial King. Maraming siglo na ang nakalipas mula nang may makakita ng ganitong kayamanan. Kaya naman, nagulat si Amin nang ibigay ni Khalid ang token kay Severin. Tumingin si Wilbur sa direksyon kung saan tumakas si Severin at bumulong sa sarili. Sa tingin ko ay magbabago na ang mga ranggo sa True Dragon Board. Siguro dapat ko nang sabihin sa sekta ko na subukang i-recruit siya. Kung makakagawa tayo ng kasunduan bago ang susunod na paglalakbay sa hangganan ng dagat, maganda sana iyon. Taglay ang ideyang iyon sa isip. Agad na nagpaalam si Wilbur at gustong bumalik sa Clearwind Sect upang ipaalam sa mga elder ang tungkol sa ideyang ito. Dahil kinuha ni Khalid ang kayamanan sa isla, hindi nagtagal si Amin sa isla. Lumapag siya sa isla, naghanap ng kayamanan, at lumipad pabalik sa Heaven Palace. Ginamit ni Severin ang teknik ng pagtakas sa 5 elemento upang tumakas mula sa isla. Kaya naman, hindi niya alam kung gaano nagulat sina Wilbur at Amin nang marinig nila ang sinabi ni Khalid, nang makita nila ang token, at ang kanilang plano na ipaalam sa kanilang mga elders sa lalong madaling panahon. Pagkatapos niyang umalis sa isla, nagsimula siyang lumipad sa hangganan ng Blue Realm at Eastern Sea. Pagkatapos ng pagsasanib, karamihan sa mga celestial herbs at mga fragment ng espiritual na ugat ay natuklasan at kinuha. Kahit na patuloy siyang maghanap pa, ang normal na uri ng celestial herbs lamang ang kanyang mahahanap. Kaya naman, nag-isip siya sandali at nagpasya na oras na para bumalik sa Longevity Alliance at kunin ang kayamanang kanyang natagpuan. Kasabay nito, plano rin niyang tulungan ang kanyang mga asawa na maging mas malakas din. Hindi sapat ang pagiging isang level 8 Supreme Paragon sa Celestial Realm. Kung kailangan nilang harapin ang Devil Realm o ang pagsalakay ng mga extraterrestrial sa hinaharap, ang mga nagawa ng kanyang mga asawa ay hindi sapat upang protektahan ang kanilang mga sarili. Siyempre, sapat ang kanyang lakas upang protektahan sila ngunit maaaring mangyari ang aksidente. Mas mabuti kung mayroon silang kapangyarihan upang protektahan ang kanilang mga sarili. Kaya, nagpasya si Severin na tulungan si Dayan at ang iba pa na makaakyat sa True Immortal o isalang Celestial. At hindi siya aalis hanggat hindi iyon natatapos. Malawak at malaki ang Celestial Realm. Ang distansya sa pagitan ng Eastern Sea at Blue Realm ay ilang daang libong milya ang layo. Kahit na si Severin ay isang kompletong yugto ng Celestial, inabot siya ng ilang minuto upang marating ang Blue Realm. Nang bumalik siya sa teritoryo ng Grundy Uno Sacred Land, ginamit niya ang marka ng puso sa langit sa pagitan ng kanyang noo upang takpan ang bawat pulgada ng Blue Realm upang mahanap si Dayan at ang iba pa. Nasa hangganan pa rin sila ng Eastern Sea na naghahanap ng mga espiritual na halaman. Sila ang pinakamalakas sa lugar na iyon. Napansin ni Severin na nagkaroon sila ng magandang pangangaso dahil mukhang masaya sila.
Matapos malaman na ligtas ang kanyang mga asawa, binawi niya ang kanyang banal na sentido at biglang pumasok sa silid ng pagsasanay sa Enchanted Peak. Naupo siya sa Enlightenment mat habang nakakross ang kanyang binti. Sa isang pag-iisip, pumasok siya sa Small Thousand Worlds at pumitas ng isang peach mula sa Chaotic Peach Tree. Kinagat niya at ang katas na hinaluan ng napakaraming rules of heaven and earth ay dumaloy sa kanyang katawan na parang walang katapusang ilog. Pagkatapos ay mabilis siyang nagsanay upang pinuhin ang mga patakarang iyon upang higit pang mapalakas ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang maubos ang peach, naramdaman niyang napakalaki ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan, na halos madikit na ng inner world ang pader ng Small Thousand Worlds. Sa tingin ko panahon na para tipunin ang aking nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap mula sa ilog ng panahon. Nagsisimula ng magkaroon ng ideya si Severin kung paano kokolektahin ang mga iyon. Una, kinailangan niyang kolektahin ang kasalukuyan sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang kasalukuyang oras mula sa ilog ng panahon gamit ang mga prinsipyo. Pangalawa, kinailangan niyang hanapin ang kanyang nakaraan dahil pinakamadaling pagsamahin ang nakaraan at kasalukuyan. Ngunit bago iyon, gagawa siya ng isang palayok ng mga immortal na tableta para kay Dayan at sa iba pa upang sila ay maging celestial sa lalong madaling panahon. Mabuti na lang at mayroon siyang karanasan bago ang pagsasanib kaya hindi ito mahirap para sa kanya. Habang abala siya sa paggawa ng mga immortal na tableta, nagulat ang mundo sa labas. Matapos bumalik sina Wilbur at Amin sa kanilang sekta, alam ng bawat pangunahing sekta sa Celestial Realm na ang isang kompletong yugto ng Celestial ang pumatay kina Robin at Ian. Hindi lang iyon, nakuha ng Celestial ang pabor ni Khalid na nagpalaki sa hindi gaanong mahalagang bagay sa atensyon. Lahat ng pangunahing sekta ay nagpadala ng mga kinatawan sa Blue Realm na may dalang mga regalo na may layuning imbitahan at irekrut si Severin. Sa Central Domain, mayroong isang malaking bundok na may magaganda at malalagang puno at halaman. Ang mayamang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay lumulutang sa paligid ng bundok na parang makapal na hamog. Lumilipad ang mga puting crane at vermilion bird. Gumagala ang mga puting USA sa kagubatan. Mahimbing na natutulog ang mga espiritual na unggoy. Kumakain ng mga orchid ang mga banal na pagong. Ito ay isang maayos na tanawin. May mga espiritual na isda sa batis. Ang mga espiritual na halaman at bulaklak na may katangian ng tubig ay nasa lahat ng dako, na ginagawang sariwa at mabango ang hangin sa kagubatan. Ito ang lugar kung saan itinatag ng Clear Wind Sect ang kanilang punong himpilan. Kapag ang Celestial King ay nasa sekta, magkakaroon ng malabong banal na liwanag, isang patong ng lilang aura sa kalangitan, mga gininto ang lotus sa lupa, mga bulaklak na nahuhulog mula sa kalangitan, at ang mga prinsipyo at tuntunin ay lumilipad sa kalangitan. Bagamat wala ang Celestial King ngayon, ang bundok ay kumikinang sa banal na liwanag. Sa sandaling iyon, ang dakilang elder ng Clear Wind Sect, si Julius, ay nakikinig sa ulat ni Wilbur. Hinaplos niya ang kanyang balbas at tumingin ng seryoso. Sinasabi mo bang isa lang kampletong antas na Celestial ang lalaking yan pero pinatay niya si Robin, isang malapit ng maging Celestial King? Hindi makapaniwalang tanong ni Julius. Ang pagkakaiba ng isang Celestial at isang malapit ng maging Celestial King ay parang agwat sa pagitan ng langit at lupa. Maraming taon na ang nakalipas mula nang malapit ng patayin ng isang Celestial ang mga may mas matataas na tagumpay. Tumanggaw si Wilbur at sinabing, "Oo, ang tagapagtatag ng Ingeni Paradise ay nagbigay pa nga ng token sa lalaking iyon." Hindi niya tahasang sinabi ang pangalan ni Khalid. Bawat hari sa langit na nagkaroon ng kaalaman sa kanilang mga prinsipyo ay lumampas na sa panahon at tadhana. Malalaman nila kung ang kanilang mga pangalan ay nababanggit. Pinag-isipan ito ni Julius ng mabuti. Pagkalipas ng ilang minuto, bumantong hininga siya. Tinanong ko na ang Celestial King. Ang langit at lupa na nagsanib sa Celestial Realm ay tinatawag na Blue Realm. Ang Green Emperor at ang Old Wako mula sa hangganang dagat ay parehong mula sa Blue Realm. Kung ang lalaking iyon ang nakakuha ng atensyon ng Celestial King, malamang dahil may nakitang kakaiba sa kanya ang Celestial King. Pumunta ka sa silid ng kayamanan para kumuha ng ilang halamang Celestial at 2 patak ng Destiny Do. Pagkatapos ay bisitahin ang Blue Realm para bisitahin ang lalaking iyon. Kung maaari mo siyang i-recruit na sumama sa atin, iyon ang pinakamagandang resulta.
Nang inig si Wilbur nang marinig iyon. Nanlaki ang mga mata niya at napabulalas. Grand Elder, kailangan pa bang magdagdag ng 2 patak ng Destiny Do? Ang Destiny Do ang pinakamabisang gamot na nakapagpapagaling. Sa sandaling iyon, nagsimulang mainggit si Wilbur kay Severin. Mayroong 4 na dakilang kayamanan sa Celestial Realm at ang Destiny Do ay isa na rito. Tinipon ni Creatia ang prinsipyo ng Destiny at ginawa itong isang banal na puno na katulad ng isang espiritual na ugat. Kada 100 taon, ang mga dahon ay namumuo ng 81 hamog na siyang dahilan kung bakit napakahalaga ng mga ito. Gaano man kalubha ang pinsala ng isang Celestial, sapat na ang isang patak upang gumaling. Maraming mga malapit ng maging Celestial King ang itinuturing ang Destiny Do bilang pinakamahalagang gamot na nakapagpapagaling. Nabigla si Wilbur nang magbigay si Julius ng 2 patak ng Destiny Do para sa isang Celestial lamang. Hoy, hindi mo ba naiintindihan na kailangan nating ipakita ang ating lubos na katapatan kung gusto natin siyang i-recruit? Nagalit si Julius dahil hindi maintindihan ni Wilbur ang dahilan sa likod nito. Bilang isa sa 4 na dakilang sekta sa Celestial Realm at may Celestial King, hindi kailanman kinailangang tretuhin ng Clearwind Sect ang isang kompletong yugto ng Celestial nang may ganitong paggalang at katapatan. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon at pagsasama ng Devil Realm, ang Celestial Realm ay kalaunan ay babalik sa kapaligiran ng Blue Celestial Realm noong sinaunang panahon. Pagkatapos ay magiging gininto ang panahon para makakuha ng kaunawan. Ang mga Celestial ay maghahanap ng pagkakataong maging Celestial King. Habang ang mga Celestial King ay makakahanap ng pagkakataong makakuha ng kaunawan at maging isang tunay na Celestial Regent. Tiyak na gugustuhin din ng mga ordinaryong True Immortal na umakyat sa pagiging mala Royal Celestial. Sa ganitong kalawak na mundo, ang mga individual ay naglalaban-laban na parang mga agos sa isang ilog, at ang 8 Celestial ay nagsasaya sa isang pagkakataon upang ipakita ang kanilang husay bilang patunay ng kanilang kaliwanagan. Maraming tsismis na balak ng Heaven Palace na magpasya sa kapalaran ng lahat ng lahi at buhayin ang sinaunang korte ng langit. Gayun din, si Volca ay nagkimkim ng ambisyon na pamunuan ang mundo at umakyat upang maging ninuno ng landas. Bagamat walang inilabas na direktiba ang Creatia, tumanggi ang Clearwind Sect na hayaan ang iba na malampasan sila. Sandali na nagatubili si Wilbur bago tumanggo bilang pagsang-ayon. Aasikasuhin ko ito agad. Ganito rin ang mga pangyayaring naganap sa Heaven Palace sa Nine Heavens. Bilang kahalili ni Lawrence, lumuhad si Amin sa harap ng maharlikang silid ni Lawrence at nagulat sa kopya ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matandang tinig ang umalangaw-ngaw sa isipan ni Amin. Sige, bumili ka ng ilang 8-turn golden pills para sa taong ito. Itinatag nila ang Longevity Alliance sa bagong Blue Region, at maaaring kailanganin mo ang kanilang pag-aprobo kung sakaling nais mong ibalik ang korte ng imperyo sa hinaharap. Natigilan si Amin habang nakanganga ang bibig sa labis na gulat. Maya-maya, napabuntong hininga siya. Sigurado ka ba na ibibigay mo ang 8-turn golden pill? Isa itong napakahalagang bagay, at napakalakas nito kahit laban sa mga Royal Celestial. Hindi mo ba iniisip na medyo kalabisan kung ibibigay mo ang ganitong regalo sa isang True Immortal? Ganun ba? Ilang 8-turn golden pills lang yan. Sumingit ang boses sa kanyang isipan bago pa man siya matapos. Ang kanyang kinabukasan ay nababalot ng kawalan ng katiyakan, at palaging may posibilidad na siya ay umakyat bilang isang Royal Celestial. Kahit na hindi niya maunawaan ang mga prinsipyo, ang kanyang katanyagan sa rehiyon ng Blue ay mahalaga na. Mahalagang makuha ang kanyang suporta bago natin makuha ang bahagi ng kapalaran ng rehiyon ng Blue at muling maitatag ang korte ng imperyo. Dahil labis na nabigla sa posibilidad na si Severin ay maging isang Royal Celestial, tumanggo lamang si Amin bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, labis siyang namangha sa pagkabukas palad ng kanyang master. Bakit kailangan niyang magpakita ng ganitong kabaitan? Ito ang 8-turn golden pill na pinag-uusapan natin. Kahit na magkaroon siya ng kaalaman sa mga prinsipyo at maging isang Royal Celestial, wala pang tiyak hanggang sa makarating tayo sa mahalagang punto sa hinaharap. Iniwasan ni Amin ang masyadong matagal na pagmumuni-muni at nagmadaling tuparin ang utos ng kanyang master. Matapos makuha ang ilan sa 8-turn golden pills mula sa silid ng kayamanan, naghanda siyang umalis patungong Blue Region nang makasalubong niya si Dorphan, isa pang maharlikang kahalili sa langit sa Heaven Palace.
Si Dorphan, isang disipulo ng Libra, ay nagtataglay ng lakas ng isang mala-Royal Celestial sa murang edad. Nang mapagmasdan ang bote na naglalaman ng mga tableta sa kamay ni Amin, bahagyang namula ang ekspresyon ni Dorphan habang nagtatanong. Bakit ang dami mong Aetern Golden Pills? Kabilang sila sa pinakamahalagang kayamanan ng Heaven Palace. Ang pambihira at mga epektong dulot ng Aetern Golden Pill ang dahilan kung bakit ito isang bagay na lubos na hinahangad, kahit na para sa mga mala-Royal Celestial na katulad nila. Siya o si Amin ay hindi pa nagkaroon ng pagkakataong tamasahin ang alinman sa mga pildong iyon. Inutusan ako ng aking master na ihatid sila sa Blue Region. Maikling tugon ni Amin bago ginamit ang kanyang pamamaraan sa pagtakas at agad na naglaho. Napukaw ang kuryosidad ni Dorphan habang pinapanood niya ang pag-alis ni Amin. Ang Blue Region. Bulong niya sa sarili. Hindi ba't doon nakatira ang pumatay kay Robin? Totoo kaya ang mga bali-balitang pinapabore ni Injeni Paradise ang taong iyon? Pagkatapos ng ilang malalim na paghinga, iniwas niya ang kanyang tingin. Habang ang mga individual mula sa Clear Wind Sect at sa Heaven Palace ay naglakas loob na pumasok sa Blue Region, ang Longevity Alliance, sa ilalim ng pamumuno ni Severin, ay nagsimulang sumikat sa Celestial Realm. Marami ang nagsama-sama at natuklasan na si Severin ang pumatay kina Owen at Robin. Lahat ng tao sa Central, Northern, Southern, at Western Domains, pati na rin sa mga isla ng Benleg, Squardish, at Iljo ay nagsimulang ituring si Severin at ang Longevity Alliance bilang mga kakilakilabot na nilalang nakapantay nila. Pagbalik sa teritoryo ng Grundy Uno Sacred Land sa Midland, isa-isang sinalubong ng Blue Realm, si Adrian, ang pangalawang pinuno ng Longevity Alliance, ang mga bisita at tumawa ng malakas habang nakatingin sa langit. Sino ang mag-aakala na si Severin ay magkakaroon ng ganito kalaking katanyagan sa sandaling makapasok siya sa Celestial Realm? Kahit ang mga matataas na kapangyarihan tulad ng Clear Wind Sect at ng Heaven Palace ay nagpadala ng mga sugo upang magbigay ng mga regalo sa kanya. Si Carson at ang iba pa ay nakangiti ng abot-tainga, halatang may nararamdamang pagmamalaki. Si Amethyst din ay medyo nawawala sa pag-iisip habang nakatingin sa direksyon kung saan nawala sina Amin at ang iba pa. Ang reputasyon ng Longevity Alliance ay nagkaroon ng malakas na pundasyon sa Celestial Realm, at ang pangalan ni Severin ay nabanggit na kasabay ng 10 pinakamalakas na mala-Royal Celestial na magkababalaghan sa True Dragon Board. Gayunpaman, ang hindi maintindihan ni Amethyst ay kung bakit ang mga makapangyarihang paksayon tulad ng Clear Wind Sect at ng Heaven Palace ay personal na naghahangad na makipag-ugnayan kay Severin. Mayroon pa siyang maliit na hinala na ang mga paksyong iyon ay sinusubukang bumuo ng alyansa sa kanila. Sa pagkakaalam niya, ang Clear Wind Sect at ang Heaven Palace ay parehong pinangangasiwaan ng mga Royal Celestial. Halos hindi sila magbibigay sa isang perpektong true immortal sa oras ng araw, lalo na ang mag-alok ng mahahalagang kayamanan. Ngunit tila iyon mismo ang kanilang ginagawa. Marami sa kanila ang nakakita na ng ilan sa mga kayamanang ipinagkaloob ng mga paksyong iyon. Bagamat wala silang kaalaman tungkol sa gamit ng Dew of Destiny at ng Aetern Golden Pill, ang nakasisilaw na liwanag ng batas at ang masaganang halimuyak ay isang bagay na hindi maaaring pekain. Kahit gaano pa man ang dami ng pagmumuni-muni ay hindi niya kayang unawain ang dahilan sa likod ng mga ginawa niya, kaya't umiling na lang siya at nagsalita. Ang mga konsiderasyong ito ay dapat na para sa pinuno ng alyansa na gumawa. Pagkatapos ay nagpaalam si Amethyst kay Adrian at sa iba pa bago dumiretso sa Enchanted Peak dala ang mga regalo mula sa mga pangunahing paksayon. Samantala, sa loob ng silid pagsasanay ng Enchanted Peak, nakaupo si Severin nang nakakrus ang mga paa sa harap ng isang koaling alchemy na nagliliyab sa isang celestial na apoy. Lubos siyang nabighani sa proseso habang pinagmamasdan niya ang mga Saturna peaches na sinusunog at hinahalo sa iba pang mga sangkap sa loob ng kawa. Mas maraming mga halamang gamot ang idinagdag ng tuloy-tuloy, at dinagtagal ay 3,000 landas ang sumulpat mula sa kanyang panloob na mundo na parang mga makukulay na dragon na pumapasok sa kawa. Hindi mabilang na banal na liwanag ang bumalot sa espiritual na likido, na kumukuha ng asensya ng 5 elemento mula sa lahat ng dako. Nagpatuloy ang proseso sa halos buong araw, at pinagpapawisan ng husto si Severin nang malapit na itong matapos. Sa wakas, nasaksihan ng kanyang banal na pandama ang espiritual na likido sa loob ng kawan na nagiging mga tableta.
Siyam na tabletang kasing laki ng hinlalaki ang nabuo, lahat ay nagniningning sa mga banal na liwanag, ang 5 elemento, at kulog na heptagold. Ang bawat tableta ay nakapaloob sa isang tiyak na landas. Sa sandali ng pagbuo, ang mga tableta ay nagpakita ng kamalayan, kumawala mula sa kaldero at umakyat sa kalangitan. Ang maaliwalas na kalangitan ng Blue Region ay mabilis na nilamon ng kulog sa sandaling lumipad ang mga tableta. Sa gitna ng binyag, ilang tableta ang tila naglaho ng kanilang dating anyo at nagsimulang sumikat ng nagliliwanag na liwanag. Ang mga prinsipyo ay nakapaloob sa mga ito, na nagbibigay sa kanila ng mapusyaw na asol na kulay. Inabot ni Severin ang mga tabletang nakaligtas sa kapigatian at sinuri ang mga ito ng may kasiyahan. Napakahusay. Mas epektibo ang mga tabletang ito kaysa sa mga pinino ko gamit ang Celestial Peach. Pero sa palagay ko dapat sana ay inaasahan na iyon matapos ang pagdaragdag ng ilan pang sangkap. Naniniwala si Severin na ang mga tabletang iyon ang magiging susi para kay Dayan at sa iba pa upang makagawa ng isang tagumpay at makamit ang immortalidad. Malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas ng Longevity Alliance. Ligtas niyang iniligpit ang mga tableta at agad na lumabas ng silid. Pagdating sa patio sa labas ng bahay, agad siyang sinalubong ni Dayan at ng iba pa niyang asawa. Severin, dumating kaninang umaga ang sect leader Amethyst na may dalang ilang regalo. Sabi niya, ang mga ito ay bigay ng mga individual na kumakatawan sa Heaven Palace at sa Clearwind Sect. Anunsyo ni Dayan habang iniaalok sa kanya ang isang singsing. Mga regalo, napukaw ang interes ni Severin. Sa wakas ay napagtanto niya na labis siyang nabighani sa paggawa ng kanyang mga tableta kanina kaya hindi niya napansin na dumating si Amethyst para iabot ang mga regalo kina Dayan at sa mga babae. Kinuha ni Severin ang bagay at mabilis na nilagpasan ang mga paghihigpit gamit ang kanyang banal na pandama. Nang suriin ang laman nito, nakita niya ang 2 patak ng esmeralda berdeng espiritual na likido na lumulutang sa hangin. Naglalabas ang mga ito ng isang malakas na enerhiya na sumasalamin sa landas ng paglikha, na naging dahilan upang bigla ang ubusin ni Severin ang mga ito. Sa tabi ng espiritual na likido ay nakapatong ang 4 na gininto ang tableta, bawat isa ay kasing laki ng hinlalaki. Naglalabas ang mga ito ng isang mayaman at nakasisilaw na banal na liwanag. Bagamat ang nakamit ni Severin ay nasa antas na ng isang true immortal, naramdaman niya na parang ang isang amoy ng aroma ng mga tableta ay maaaring magpaluwag sa mga hadlang sa loob ng kanyang nakamit. Bahagyang nanigas ang mga mata ni Severin nang maramdaman niya ang pagkamangha. Ito ang Dew of Destiny, isang mahalagang healing item mula sa Clearwind Sect. At ang 4 na tabletang iyon ay ang Aetern Golden Pill mula sa Heaven Palace. Nagulat siya na ang Clearwind Sect at ang Heaven Palace ay naging napakabukas palad na magbigay ng ganitong mga kayamanan sa kanya. Nabasa na ni Severin ang tungkol sa mga ito sa mga jade plaque ni Elisa, habang ipinagpapatuloy nila ang mga detalyadong detalye ng lahat ng pangunahing puwersa sa loob ng Celestial Realm, pati na rin ang iba't ibang tableta at mga bihirang kayamanan na naruroon sa nasabing kaharian. Parehong ang Dew of Destiny at ang Aetern Golden Pill ay may malalim na epekto sa mga Royal Celestial. Gamit ang aking Saturna Peach, sandali na lang bago ako makaakyat sa Royal Celestial. Tiwala si Severin na makakamit niya iyon bago sumama ang Devil Realm sa Celestial Realm pagkalipas ng ilang taon. Matapos bawiin ang kanyang malay mula sa singsing, ngumiti si Severin at kinuha ang mga tabletang inihanda niya noon para kay Dayan. Inihanda ko lang ang mga ito. Kunin mo ang mga ito at gumawa ng tagumpay patungo sa True Immortal. Babantayan kita. Kasunod ng pagtatagpo ng kaharian, natuklasan ng mga batang babae ang ilang kapakipakinabang na kayamanan na nagangat sa kanila sa Level 9 Supreme Paragon. Panahon na para simulan nila ang kanilang paglalakbay upang makamit ang True Immortal. Alam na ni Dayan at ng iba pa kung gaano kaliit ang kanilang lakas kumpara kay Severin, hindi pa kasama ang kanilang katamtamang pundasyon kaysa kina Amethyst, Carson, at iba pang mga elder ng Sacred Land. Ang pagkamit ng immortalidad ay karaniwang nangangailangan ng daan-daang libong taon ng mahirap na pagsisikap bago matagpuan at magamit ang isang pagkakataon, ngunit ipinakita sa kanila ni Severin ang isang tableta na may kakayahang magbigay sa kanila ng immortalidad, isang kilos na labis na naantig sa kanilang lahat. Kumuha si Gilda ng isa sa mga tableta at agad itong nilunok.
Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Severin bago nagmadaling pumasok sa training room. Salamat, mahal ko. Mag-iisa muna ako ngayon. Ganoon din ang ginawa ni Dayan, Sheila, at Sofia. Agad nilang kinain ang kanilang mga gamot at nagtago sa isang lugar. Ang pagkakataon para sa immortalidad, kapag ipinakita, ay hindi dapat hayaang mawala. Habang isa-isang pumapasok sa silid ang mga batang babae, umupo si Severin sa patio upang bantayan sila. Pagkatapos ay itinago niya ang mga kayamanan mula sa Clearwind Sect at sa Heaven Palace bago palihim na pinapagana ang mga imprint ng puso sa langit upang maunawaan ang mga batas sa loob ng kanyang panloob na mundo. Siya rin ay naghahanda na maging isang Royal Celestial. Mabilis na lumipas ang oras, at 2 buwan ang lumipas sa isang iglap. Habang sinusuri ni Severin ang dakilang landas sa patio, bigla niyang naramdaman ang isang true immortal na aura na nagmumula sa silid ni Dayan. Ilang sandali pa, ang dating maaliwalas na kalangitan ay biglang dumilim, na nagbabadya ng pagsisimula ng kapigatian ng kulog na para lamang sa mga malapit ng maging isang immortal. Gaya ng inaasahan, isang kidlat na kasing laki ng Bar Isles ang Some Iris sa kalangitan, hiniwa ang tela ng kalawakan sa isang nakakabinging sonic boom. Sumabog ang liwanag sa kalangitan sa Enchanted Peak, na parang babagsak na ang kalangitan. Panahon na para harapin ito. Tumagos ang boses ni Dayan sa ingay habang pumailan lang siya sa ere. Gamit ang mahusay na galaw ng kanyang mga kamay, ang mga sinag ng banal na liwanag ay lumabas mula sa kanyang mga daliri at nagpakita bilang malalaking fingerprint na malakas na bumangga sa kulog. Isang nakabibinging pagsabog ang sumunod at ang mga kulog ay agad na nawala. Gayunpaman, nanatiling magulong ang kalangitan, na may mga ulap na marahas na umuugong at kidlat na pumipilipot na parang mga dragon. Ang tagumpay ni Dayan ay tila nagdulot ng sunod-sunod na reaksyon, habang ang ibang mga batang babae ay nakarating din sa True Immortal. Mga hibla ng True Immortal na aura ang lumulutang sa Enchanted Peak, na naging dahilan upang dumilim ang kalangitan at umikot ang mga ulap. Kumabog ng malakas ang kulog, at ang maitim na ulap ay lumawak ng milya-milya habang tila nanginginig ang mundo. Kumunat ang noo ni Severin nang makita iyon. Hindi. Lumalakas na ang aura ng mga kulog. Ang maitim na ulap na orihinal na sumasaklaw lamang ng 10,000 milya ay nagsimulang lumawak ng maramdaman ang true immortal na aura ng mga kababaihan. Isang malalim at nakakatakot na aura ang lumabas mula sa maitim na ulap at nagpakilala sa 12 ng mga kislap na parang ahas na bumababa kasabay ng ingay ng mga ungol. Walang takot, hinarap ni Dayan at ng mga batang babae ang dumadagandong na pagsalakay. Inilabas nila ang kanilang mga espiritual na kayamanan, gumamit ng mga kahangahangang pamamaraan, at nanindigan sa harap ng kapigatian. Pagkalipas ng kalahating araw at 81 kulog, lumabas sina Dayan at ang mga batang babae na namumutla at walang lakas. Ang kanilang pagkapagod ay nagdulot kay Severin ng matinding pagkabalisa. Naglabas siya ng 4 na sinag ng espiritual na liwanag, na pinupunan ang naubos na enerhiya ng mga batang babae ng kapangyarihan ng paglikha mula sa kanyang maliit na libong mundo. Nang makabawi si Gilda ng kanyang kahinahunan, isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mga immortal na tayo ngayon. Nagningning ang kagalakan sa mga mata ng ibang mga batang babae habang nakikibahagi sila sa kaligayahan. Ang pagiging immortal ay isang pangarap na natupad para sa marami, at matagumpay nilang natupad ang pangarap na iyon. Binabati ko kayo. Ipinagmamalaki ko kayo. Nakangiting sabi ni Severin. Lumapit siya sa kanila at niyakap ang mga batang babae, nakahinga ng maluwag dahil nabawasan ang kanyang mga alalahanin noon. Nag-aalala siya para sa kanilang pag-unlad habang naghahanda siyang mag-isa at maging isang Royal na celestial status. Total, ang pagkamit ng Royal na celestial status ay nangangailangan ng pagkontrol sa ilog ng panahon at pagkontrol sa 3 pagkakatawang tao, kahit si Severin ay hindi magagarantiya na mararating niya ang puntong iyon bago sumama ang Devil Realm sa Celestial Realm sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ay kailangan niyang manatiling mapagbantay at asikasuhin si Dayan at ang mga batang babae. Bagamat nakilala na ang Longevity Alliance sa Celestial Realm, walang makakagarantiya na mananatiling ligtas ang Blue Realm mula sa mga potensyal na pagsalakay. Ang Heaven Palace at iba pang mga nasasakupan ay mayroong ilang Royal Celestial at halos 10 Royal na Celestial na pinagsama-sama.
Sina Amethyst at Adrian lamang ang hindi magiging kalaban-laban sa mga individual na tulad nila. Dahil sina Dayan at ang kanyang mga asawa ay pawang mga immortal, kahit papaano ay makakayanan nila ang kanilang mga sarili sa ilang antas. Habang sumusulyap siya sa mga babae at namangha sa kanilang bagong tuklas na immortalidad, nag-alok si Severin ng kasal. Nangangailangan ng isang pagdiriwang ngayon. Gawin nating engranding pagdiriwang ito. Isinuksok ni Gilda ang buhok niya sa likod ng kanyang mga tainga at tumango, na nagmumungkahi. Anyayahan mo rin ang aking ama at ang mga dating miyembro ng Sky Blue Sect na sumama sa amin. Oo, pera na. Labis na natuwa sina Dayan at ang iba pa nang marinig nila iyon. Binalot ng malakas na espiritual na kamalayan ni Severin si Blue Realm at nagpadala ng mga mensahe kina Wulrich, Felipe, sa iba pang dating elder ng Sky Blue Sect, at sa lahat ng 12 sa mga dating Hallmaster. Ang pagtitipon ay may espesyal na kahalagahan para sa lahat, bilang isang paraan para ipagdiwang nila na nakamit ng mga asawa ni Severin ang immortalidad o dahil lamang sa masaya silang nasa Celestial Realm. Alinman dito, nagsaya sila hanggang gabi. Pagkalipas ng ilang araw, sumilip ang araw sa itaas ng abot tanaw at binalot ang mga oras ng madaling araw ng mga matingkad na sinag ng gininto ang sikat ng araw. Lumabas si Severin mula sa kanyang silid na may masiglang ekspresyon habang binababad niya ang mainit na araw at iniunat ang kanyang baywang. Sumulyap siya sa mahimbing na natutulog niyang mga asawa at ngumiti. Malapit na ang oras para mag-isa ako. Sinabi niya bago mabilis na nagtungo sa training room. Pagkatapos ng ilang araw na kasiyahan, nagpasya siyang ilaan ang kanyang sarili sa pag-iisa at naghanda upang simulan ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging isang Mala-Royal Celestial. Nakaupo nang nakakross ang mga paa sa training room, inilagay ni Severin ang 2 Saturn na peaches sa harap niya bago kinuha ang Aetern Golden Pill na dinala ni Amin mula sa Heaven Palace kanina. Sa tulong ng mga kayamanang iyon, naniwala siyang makakaasa siyang makakagawa ng tagumpay sa Mala-Royal na Celestial. Nang pumasok ang isang Saturn na peach sa kanyang sistema, sumabog ito sa isang pagsabog ng purong enerhiya na agad na nagresulta sa kaguluhan sa loob ng kanyang maliit na libong mundo. Sa gitna ng orihinal na espasyong iyon, isang napakaraming batas ang nagkaugnay, na bumubuo ng isang walang katapusang kaguluhan ng banal na liwanag. Hinigop ng kaluluwa ni Severin ang mga landas na iyon tulad ng isang espongha na sumisipsip ng tubig, masigasig na iniintindi ang bawat hibla ng mga ito. Pumasok siya sa isang estado na parang kawalan ng ulirat, at ang kanyang aura ay lumawak na parang walang hanggan na langit at lupa sa panlabas na mundo. Lumipas ang 1 taon, at pagkatapos ay isa pa, sa panahong iyon, sunod-sunod na nakain ni Severin ang ilang Saturn na peaches at Aetern Golden Pills at kalaunan ay naunawaan ang lahat ng 3,000 landas. Dumating ang araw nang ang aura na nagmumula sa Enchanted Peak ay lumakas ng husto, na bumabalot sa buong Blue Region sa nakakatakot nitong yakap. Sa malayong ilog ng panahon, ang sinaunang espiritu ni Severin ay nakatayo ng may pagmamalaki sa gitna ng marahas at magulong agos, dahan-daang naglalakad sa isang sagradong tulay na nabuo ng pagsasama-sama ng 3,000 landas. Pagkatapos ng mahigit 1 taon ng pag-iisa, naabot na ni Severin ang tugatog ng pag-unawa sa mga prinsipyo ng dakilang landas at ng maliit na mundo sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay napagtanto niya na, upang umunlad pa, kailan ganyang makuha ang kanyang 3 sarili, ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, mula sa ilog ng panahon. Kailangan niyang pagsamasamahin ang mga ito. Ang kahirapan ay nasa pagkuha ng kanyang nakaraan at hinaharap na sarili. Ang una ay kasaysayan na, habang ang huli ay nanatiling isang kawalan ng katiyakan. Nawalan ng malay si Severin hanggang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makagawa ng isang tagumpay ilang araw na ang nakalilipas. Naglakad siya papasok sa ilog ng panahon at binalikan ang mga sandali mula sa kanyang nakaraan, kabilang ang kanyang pagdating sa Celestial Realm at ang kanyang panahon bilang isang true immortal sa Blue Realm. Nagpakita ang mga ito sa harap niya bilang mga alon ng panahon. Sa wakas, nang marating niya ang huling sandali ng kanyang kapanganakan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinaandar ang mga bakas ng puso sa kanyang noo. Ngayon na, sumigaw siya, nagpadala ng walang hanggang daluyong ng kapangyarihan na lumampas sa hangganan ng panahon at humiwas sa nakaraan na parang kalooban ng langit. Nang inig ang kawalan sa sumunod na sandali, at isang figure na kapareho ni Severin ang lumitaw mula sa ilog ng panahon.
Pagkatapos ay nagiba ito sa isang kumikinang na liwanag na sumanib ng walang putol sa pagkatao ni Severin. Nang magpakita ang figurang iyon, nakita ni Severin ang kanyang nakaraan at wala nang nakitang bakas ng kanyang sarili sa iba't ibang punto ng panahon. Kaya ganito pala ito. 2 taon lang ang lumipas para maliwanagan, pero sulit naman ang lahat. Tumawa si Severin sa tuwa. Habang sama-sama ang nakaraan sa kanyang kasalukuyan, ang kanyang aura ay sumisikat at nagtulak sa kanya patungo sa perpektong yugto ng True Immortal. Sa wakas ay nagawa na niyang maging isang mala Royal Celestial.